Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po muli tayo mag-aaral ng mensahe ng ating Panginoong Hesus. Salamat po na ako po'y nagagalak ang aking puso sa araw na ito na makapagbahagi muli ng kanyang salita. At ang mensahe po natin ay napakaganda dahil ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay ang siyang magpaparealize sa ating mga puso't isipan na kung gaano siya kalaki at kung gaano siya kadakila at ang kanyang pagmamahal ang labis nating tinatamasa. Ano man ang pagsubok sa buhay natin sa mga nagdaang araw, panahon, lagi po natin tandaan na ang Diyos kasama natin siya palagi. Kaya bago po tayo magsimula, hiniling ko po na tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay at hamon sa aming mga buhay. Kami po ay nakikiusap, kasamahan kami sa umagang ito na pag-aralan ang inyong dakilang salita at ang dakilang ginawa mo sa amin. Inaanyayahan po namin ang inyong banal na spirito ang siyang maggagabay sa amin simula hanggang matapos ang inyong pong gawain. Panginoon, hinihiling din po namin na buksan nyo ang aming mga puso at isipan na maintindihan ang inyong banal na salita sa araw na ito. Ipaunawa mo po sa amin na ikaw ang Diyos na dakila, ang Diyos na hindi nagbabago kahit kami madalas na nagkakasala. Ano man ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa oras na ito, I rebuke it, Lord, in the mighty name of Jesus. At gamitin mo po ako bilang isang lingkod mo, Panginoon, sa umagang ito na maihayag ang inyong kabutihan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah! Excited na po ba kayo sa ating pag-aaralan sa oras na ito? At kung ganun po, tayo po'y magsisimula na. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay nasa aklat ng Psalms 94, verse 18 to 19. Ito po, tinagalog na po ang salita ng ating Panginoon para mas lalo natin madama o mas lalo natin maintindihan. Amen. Amen. Hallelujah. Tayin ko po sa verse 18. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, o Yahweh, ako'y tumatatag. Kapag ako'y ginulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Hallelujah! Napakagandang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Sa ating pong general objective, mababasa po natin, to know what the Lord can do to us. Ano nga ba ang kayang gawin ng Panginoon na hindi kayang gawin ng tao? Hallelujah! Ano nga ba? Halimbawa, kaya ba ng tao magpatawad? Hindi po madali, hindi ba? Madalas nating nakaka-experience ng mga bagay sa simpleng pagpapatawad. Minsan hindi po natin ito kayang ibigay agad-agad. Hindi po ba? At meron pa po, kaya po ba natin mahalin ang ating mga kaaway? Mahirap pa rin po, hindi po ba? Pero sa oras pong ito, ang mensahe po ng Panginoon sa atin, lahat po ng mga bagay na hindi natin kayang gawin, kayang-kaya pong gawin ng ating Panginoon. Hallelujah! Nakikita po natin, ito pong ating title ay We Found the Real Love. Hindi po ba napakaganda? Natagpuan na natin ang dakilang pagmamahal.
ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung makikita po natin dito sa ating introduction, nagmahal, nasaktan, nagbalik loob. Madalas po natin, dati na uso tong salitang ganito, nagmahal, nasaktan, tapos yung iba pa, may mga iba pang kasunod. Pero ito po, bilang mga Kristiyano po, nagmahal, nasaktan, nagbalik loob. Amen. Una, nagmahal sa mundo. Kasi tayo, minsan, naaayon na lahat ang buhay natin sa mundo, hindi po ba? Minsan, yung focus natin, nasa mundo na lang palagi, wala na sa Panginoon. Minsan, yung mga maling gawain, napapamahal na tayo dahil sa mapanlinlang na mundo. Kaya po, meron pong nagmahal sa mundo at nasaktan sa mundo. Nagmahal tayo sa mundo, nasaktan tayo sa mundo dahil na-realize natin na mali pa rin. Nasaktan tayo dahil hindi natin mapagtagumpayan ang ating buhay. Why? Dahil po wala tayo sa Panginoon. Nasaktan tayo, di ba? Meron pa sa ating nagmahal, may boyfriend or may past, yung mga may ex, nagmahal, nasaktan, di po ba? Nasaktan sa mundo. Lahat po tayo naka-experience niyan. Kaya ito po yung pinakamaganda. Nagbalik loob sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Madalas po natin sabihin sa tuwing nagkakamali po tayo o nakakaranas ng downfall sa buhay. Ito pong mga salitang ito ang madalas nating sabihin. Kasi minahal natin ang mundo. Sinaktan tayo ng mundo. Kaya ito po madalas natin nasasabi. Lord, hindi ko na kaya. Una po, Lord, hindi ko na kaya. Pangalawa, Lord, lagi na lang ganito. Paulit-ulit na lang. Pangatlo, Lord, lagi mo akong tinuturuan. Pero hindi ko nagagawa. Lord, madalas na lang akong napapalayo sa iyo. Next, Lord, sobrang sakit at hirap na, pagod na ako. Amen. Yun po yung salitang palagi nating sinasabi sa Panginoon. Isa lamang po ang solusyon nito. Kapag pagod na po tayo, balik na tayo sa Panginoon. Wala na pong mas dadabes na kapahingahan. Hindi po tayo mabibigyan ng kapahingahan ng mundo. Tanging sa Diyos lamang po. Amen. Hallelujah. Kung makikita po natin, yan po ang lahat ng ating pagkukulang o madalas nangyayari. Paulit-ulit po tayong nagkakasala sa Panginoon. Pero sa lahat po nito, isa lang po ang sagot sa atin ng Panginoon. Ang salita pong, anak, mahal kita. Amen. Napakasarap pong isipin. Sa kabila ng lahat, minahal natin ang mundo, kinalimutan natin ang Diyos nung minahal natin ang mundo. Sinaktan tayo ng mundo, hindi pa rin natin naalala ang Diyos. Hindi po ba? Maraming ganun tao po na nangyayari sa buhay, hindi pa rin po nare-realize ang tunay na kabutihan ng Diyos o pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen po. Kaya makikita po natin sa John 13:34, sa aklat po ng 1, kapitulo 13, versikulo 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Amen. Isang bagong utos po sa atin ng Panginoon, ang magmahalan. Di po ba napakasarap isipin na kung bawat isa sa atin nagmamahalan, masaya ang ating mga buhay. Masaya ang ating puso. Kung makikita natin bawat kapwa natin masaya, nagmamahalan, nagbibigayan, nagkakaunawaan. Di po ba? So napakapalad po natin, mga kapatid,
Dahil sa lahat ng pagkakamali natin, may isang handang mahalin tayo at tanggapin po tayo. Tanging ang Diyos lamang. Amen. Pwede niyo po bang sabihin sa inyong katabi, kung may katabi po kayo, na mahal ka ng Diyos, mahal ka ng King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Bigyan po natin ng kalakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! So, napakagandang isipin sa bawat pagkakamali natin, may handa pang tumanggap sa atin. Tanging ang Diyos lamang po. Amen. So, sa oras na ito, may kita natin, kapag sinabing mahal tayo ng Panginoon, eto na po ang kanyang ginagawa para sa atin. Una, the Lord will never leave us nor forsake us. Sa aklat pong Hebrews 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, sa lahat ng makamundong ginagawa natin, ang buhay po ay masyadong nagiging extreme. Bakit po? Kasi minsan sa pagiging busy natin, pagpapamalakad ng mga business o trabaho, nasosobrahan po yung ating paghahangad. Hindi po ba? Pero hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi po dapat ganun ang gawin nating mga tao. Kasi, kumbaga, kung may labis, kung labis-labis, masama na po yun. Pero minsan po, ganun po talaga ang mindset ng tao. Hindi na po tayo nakokontento kung anong meron sa atin. Pero ang sabi po ng Panginoon, kahit na maliit man, o ano man ang meron sa iyo ngayon, maliit man yan, sabi po ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen. Napakasarap isipin na kahit na meron tayong pinagdadaanan sa oras na ito o sa araw na ito, sa mga nagdaang taon, may pinagdaanan man tayo, maliit man ito o malaki, nahirapan man tayo. Ang sabi po ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. That's why we are here pa rin. Di tayo natinag. Amen. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Kaya mapalad po tayong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ganito po ang pagmamahal ng Panginoon. Mahal po tayo through ups and down. Kahit na hindi natin siya naaalala tuwing merong happiness sa ating mga buhay. Di po ba? Kasi yung happiness minsan na natatabunan na yan eh. Natatabunan ng ating isipan na saan po ba nanggaling ang happiness na ito? Di po ba minsan? Yung mga ganong pagkakataon po hindi natin nare-realize na ang happiness nagmumula pa rin sa Panginoon. Amen po. Kaya yung po yung nagiging hadlang minsan. Through ups and down, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Hindi po siya nagbago kailanman. Wala po siyang ibang nais sa ating mga buhay, kundi ang maging mabuti tayo. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, napakapalad ng bawat anak ng Panginoon. Isa po tayo doon. Kaya wag po natin itong sayangin ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi man po ito kayang gawin ng mahal natin sa buhay, subalit meron tayong Panginoon na kayang gawin lahat para sa atin. Amen. Hallelujah. Sunod po. The Lord will lead us from darkness to holiness. Kung makikita po natin ang nasa picture, nasa dilim po siya, papuntang liwanag. Hindi po ba? Sa aklat pong Exodus, sa Kapitulo 15, versikulo 13,
Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay. Tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Amen. Natatandaan niyo po ba yung last Bible study natin? Nung nagturo si Sis Rox about sa mga Israelites. Ito po yun, yung kwento ng Israelites. Kung paano po ang buhay ng Israelites noon. Kung gaano sila naghihirap sa Ehipto. Dinala po sila ng Panginoon sa Promised Land. Yun po yung nagbago sa kanilang mga buhay. Kung inalis po sila sa pagiging slave ng mga Ehipto. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi po niya hahayaan na hanggang dyan ka lang tayo. Pagkus, ilalagay po tayo ng Panginoon kung saan mas makakabuti sa ating mga buhay. Katulad po ng mga Israelites na naging slave, although maraming mga pasaway, hindi pa sila naniwala before dahil ang maglilid sa kanila si Moses, hindi po sila naniniwala na kaya silang iligtas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Kaya po ang mga tao noon natakot, nakaramdam ng hindi kaaya-aya. May mga nagmumurmur pa, nagrereklamo dapat binalik na lang kami doon. Dapat hindi nyo na kami inalis doon. Mga ganun po. Pero hindi po yun yung gusto ng Panginoon eh. Ang gusto po ng Panginoon, maiayos ang mga buhay ng mga taga-Israel. Ganun po kamahal ng Panginoon ang mga tao. Ganun rin po sa atin. Mga kapatid, hindi po ba amazing ang ating Panginoon? Kaya niya pong baguhin ang ating mga buhay. Kaya niya po tayong i-transform from glory to glory. Dahil po sa pag-ibig niya sa atin. Kaya sabihin niyo po sa inyong mga katabi, pabaguhin ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Amen. Hallelujah. Kapatid, pinahirapan po tayo ng mundo. Dakila naman po ang pagmamahal ng Diyos na siyang magpapalaya sa atin. Amen. Hallelujah. Pangatlo po, the Lord will never put us in shame. Dahil mahal po tayo ng Panginoon, hindi niya po hahayaan na malagay tayo sa kahiyan. Amen. Marami pong pagsubok. Marami pong nangyayari yan. Madalas pong nangyayari sa mga missionary natin yan. Sa mga lingkod ng Panginoon na kinukutya po tayo, binabato ng mga masasakit na salita, pero hindi po yun ang hadlang upang gawin natin ang ating mga tungkulin. Tungkulin po natin sa Panginoon. Hallelujah. The Lord will never put us in shame. Makikita po natin sa 1 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 14, ito'y isinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Hallelujah. Madalas po nangyayari sa atin ang mga bagay na ito. Nasasaktan tayo, hindi po ba dahil tayo tao lamang? Kapatid, nasubukan nyo na bang ma-rebuke? Minsan akala po natin every time na makakarinig tayo ng Word of God at tumagos po sa atin ang salita ng Panginoon, di ba nasasaktan po tayo? Akala natin pinapahiya tayo gamit ang salita ng Panginoon. Makikita po natin sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hallelujah! Mga kapatid, ang salita po ng Panginoon ang siya makakapagbago sa atin. Hindi po ginagamit ang salita ng Diyos upang tayo hiyain o saktan ang ating mga damdamin. Kung makikita po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 14, ito'y isinusulat ko,
Hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang, ito po yung napakagandang mensahe, bilang minamahal kong mga anak. Bilang mga minamahal kong anak. Napakabigat po nun. Nakuha niyo po ba? Ang salitang anak, mabigat na po yan dahil walang magulang ang hindi nagmamahal sa kanyang anak. Hallelujah! At walang magulang na hahayaan niyang mapahiya ang kanyang mga anak. Ganon din po ang ating Panginoon. Tayo po ay anak niya. Amen! Maaari niyo pong sabihin sa mga anak niyo sa oras na ito na, anak, mahal na mahal kita dahil mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah! Ganon din po sa atin bilang mga anak. Sabihin po natin sa ating mga magulang, lalo-lalo na sa nalalapit na araw ng mga ama, Father's Day. Ito na po yung chance natin para sabihin sa kanila na mahal po natin sila. Amen. Especially po sa ating Ama na nasa langit. Hallelujah. Napakasarap pong isipin na ang Diyos, tinuturing po tayong mga anak niya. Hindi po ba? Kung isipin po natin na karapat-dapat po ba tayong maging anak ng Diyos? Kasi minsan nagiging matigas ang ulo natin eh. Hindi po ba? Hindi natin sinusunod ang kagustuhan niya. Karapat-dapat po ba? Amen. Kaya sa oras pong ito, maraming salamat po dahil nakinig kayo ng kanyang salita. Ito po ang dapat nating gawin. Reminders po para sa ating mga anak. Sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan, ni pababayaan man. Ito lang po ang gusto ng Panginoon sa atin. Na every time na may pagsubok tayo, lakasan lang po natin ang loob. Huwag po tayong matakot sa mapanlinlang na mundo. Huwag po natin hahayaan na dito na lamang po magwawakas ang pagiging anak natin. Di po ba? Nakakalungkot lang po. May mga times po kasi na nakakapanood po ako ng yung sinasaktan ng kanilang sarili o kinukuha nila ang kanilang buhay. Nakakalungkot pong isipin. Hindi po nila naintindihan ang salita ng Panginoon. Na ang sanabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan niya tayo. Wala pong ibang makakagawa nito, mga kapatid. Tanging ang Diyos lamang. Hindi niya po tayo iiwan. Hindi niya po tayo pababayaan. Kaya ito lamang po ang gusto ng Panginoon sa atin. Lakasan lang natin ang ating loob at gawin kung anuman ang kanyang ipinapagawa sa ating mga buhay. Amen. Sunod po sa aklat ng Romans 8:37, hindi sa lahat ng mga ito tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Lahat po ng bagay mapagtatagumpayan po natin yan sa tulong po ng ating Panginoon. Mapatukso man yan o mabigat na problema, lahat po yan malalagpasan natin. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Tayo yung mga anak niya at ang tanging hangad ng ating Amang nasa langit ay magtagumpay tayo bilang mga anak. Amen. Wala pong ibang nais ang ating Panginoon kundi ang mapabuti ang ating mga buhay. Hallelujah. Sunod po, sa aklat ng John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Yun po yung ating intro na nagmahal, nasaktan, nagbalik loob sa ating Panginoon. Ito na po yun. Ang tanging gusto ng Diyos
Madalas tayo nakakaranas ng pagsubok. Lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Wala pong taong hindi nakaranas ng pagsubok. Dito po tayo tinetest ng Panginoon. Dito po tayo sinusubukan kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Kanya. Kasi minsan, nauuna yung reklamo. Binigyan tayo ng pagsubok, kinalimutan ng Diyos. Binigyan tayo ng pagpapala, kinalimutan ng Diyos. Binigyan ulit tayo ng pagsubok, kinalimutan pa rin ng Diyos. Diba? Kung isipin po natin, kung binigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon, wala po tayong ibang lalapitan. Tanging ang Diyos lamang. Amen. Dahil napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Kung maaalala po natin, sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya po tayo sa ating mga kasalanan. Inako niya po ang ating mga kasalanan at ibinigay ang kanyang sariling buhay para sa ating mga anak niya. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos. Kaya natagpuan na po natin ito. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong isipin na tayo'y anak ng Diyos. Kung hindi pa po natin natatagpuan ng pag-ibig ng Diyos, sa oras pong ito, saliksikin po natin siya. Gamitin po natin ang ating mga Biblia sa bahay. Basahin natin at kilalanin natin ang ating dakilang Panginoon. Maaari po nating ibahagi ang kanyang salita upang maunawaan ng mga kasama natin sa bahay, mga pamilya natin, kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Meron pong isang araw na nagising po kami ng aking asawa. Share ko lang po, ipinaramdam po ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa amin. Talagang naging emotional po kaming dalawa ng aking asawa. Sobrang na-realize ko na grabe, napakabuti ng Diyos sa atin. Kasi inisip ko po sa kasalanan ko na nagawa sa Kanya, inisip ko rin po sa kasalanan ng aking mga mahal sa buhay, kasalanan ng mga kaibigan, bagkus ang Diyos na natiling tapat sa atin. Kaya yung umaga pong yun talagang sobrang blessed kami dahil yung comfort ng Panginoon na anak, naging marumi ka man, anak, handa pa rin kitang yakapin dahil mahal kita. Yun lamang po ang naisiparating natin ng Panginoon sa umagang ito na mahal tayo ng ating Diyos. Hallelujah! Amen! Magandang umaga po sa ating lahat at mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen! Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa magandang mensahe mo sa amin. Nawa ang lahat ng nakarinig ng inyong salita ay lubusang madama ang inyong pagmamahal at pagpapala. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang, panghihina at kasalanang paulit-ulit namin nagagawa. Lord, this time, dala-dala namin ang inyong salita sa aming buhay. Naway patuloy mo po kaming palaguin sa aming espiritual na buhay at patuloy na proteksyonan laban sa sakit na COVID. Hindi lang po kami kundi pati na rin ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang mga trabaho ng bawat isa sa inyong mga anak sa lugar ng Dubai. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na dakila at salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. To God be the glory po. God bless us all.